Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m., 4 September, Alice Guo, also known as Guo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Guo, o also known as Guo Huaping ng Indonesian Police, diyan po sa isang hotel sa may Bantam Province of Indonesia po. Sa kasalukuyan po ay hawak na po siya ng Jakarta Interpol, and we are in close and active cooperation po sa kanila. Ito pong arrest po na ito ni Alice Guo ay result po ng PNP's active coordination and cooperation po sa Indonesian National Police. Pursuant po yan sa Memorandum of Agreement na napirmahan po between the Philippine National Police and Indonesian National Police way back 2017, at kasama po doon sa cooperation po na yon at memorandum po is yung ating pong coordination in preventing and combating transnational crime, at of course yung exchange of intelligence information. So yung efforts po ng PNP ay nagbunga na po, at ito nga po under custody na po si Alice Guo ng ating counterparts. At kanina pong ito po siya, nahuli na po siya, para ayan po siya, sa isang hotel po siya nakuha, at leader lang po natin yung ating counterparts. Ito po siya, under detention. Kaninang umaga po, mga around AM, ay nakipag-meeting po ang ating GPNP. I was there. Na-witness po natin yung meeting po ng ating GPNP sa ating foreign counterparts para pag-usapan po kung paano po yung magiging paglipat po ng custody ni Alice Guo sa Philippine National Police. Ayan po, nag-meeting po via Zoom sila PNP, at ayan po siya, pinakita po. Hindi naman ako. Ito po, yung mismong nahuli po si Alice Guo ng ating counterpart sa isang hotel po, dyan po sa Bantam, Indonesia po. At ito po yung kanyang larawan nung siya po ay under detention na. Mga around 5:34 po ito na nakuha po, based po sa timestamp po. Ito po yung pinakita po sa atin, yung proof of life, yung picture po ni Alice Guo habang nakikipag-meeting po yung ating GPNP kanina, mga around 8 AM po kanina, nakipag-meeting po mismo yung ating GPNP, yung ating SILG ay nakikipag-meeting na rin po sa ambassador para pag-usapan po kung paano po yung magiging paglipat po ng custody po ni Alice Guo sa Philippine government through the Philippine National Police. So ayan po siya, pinakita po sa atin mismo si Alice Guo po during the meeting po. So ayan po siya. Yan, naka-smile po siya.
Ayan po siya. Wala na. Ayan po siya. Batam, Indonesia po, particularly po sa isang hotel po sa Sendana Park Residences, Kadukuru, G. Tangeran, Batam, Indonesia po. So, unang-una ay nagpapasalamat po tayo sa Indonesian National Police dahil po sa kanilang kooperasyon ay na finally ay nahuli na po si Alice Guo at inaayos na lamang po ngayon ni na SILG at ni na Chief PNP kung paano po maililipat sa atin ang kustodiya po ni Alice Guo po. Ma'am, sino po ang susundo kay Alice Guo? Yun po yung inaayos ngayon, ma'am, kung sino po yung pupunta po sa Indonesia para po sunduin mismo itong si Alice Guo. Sa ngayon po ay nandun na po yung ating police attaché and personally coordinating po doon sa ating Indonesian counterparts to facilitate po yung return po ni Alice Guo po dito. So ang pinag-uusapan po kung yung police attaché na lang po ang babiyahe papunta po dito, but initial plan po is nag-uusap po si Chief PNP ngayon at si SILG, and SILG is personally coordinating with the ambassador so we could facilitate the smooth and proper transport po ni Alice Guo pabalik po ng Pilipinas. Other details nung arrest niya, sinong kasama niya before she was arrested? Sa ngayon po yung ibang details po ay nakiusap po yung ating foreign counterparts kasama po sa naging usapan yon. Yung other details po is they opted to keep it muna for the meantime para po na rin sa protection po ni nung tao po nito, and of course out of respect din po sa family. The family accordingly was already informed na nasa kustodiya na rin po nila si Alice Guo po. Ano yung naging basis doon sa arrest ng Indonesian police kay Alice Guo? Is it because pumasok siya ng Indonesia illegally? Well, remember po, meron po siyang existing warrant of arrest na inisyo po ng Senate. So yan po yung pinag-uusapan po ngayon, and most likely po kung mapupunta na po ito sa kustodiya po ng PNP ay ito-turn over po siya sa Senate po dahil yun po yung may existing warrant po sila at ang PNP po ang naatasan na iserve po itong warrant of arrest against her po. Ma'am, aside kay Mayo, meron po bang ibang hinahanap? Well, yung si Wesley Guo, I understand, ay isa pa po yun sa hinahanap po. But other details other than the arrest po ni Alice Guo, yan lamang po yung I have the authority to disclose po for the meantime. Ma'am, may post daw ng Lucky South 99 na kasama daw ni Alice Guo nung dumating siya sa Indonesia. Can you confirm that? May mga ganyan pong report, but then again, like I said, these are confidential matter for now, and again, nakalagay malinaw mismo po doon sa cooperation and MOU between the Philippine National Police and Indonesian National Police is yung disclosure po ng mga sensitive information ay i-hold muna for the meantime, but what we can confirm for now is the arrest po ni Alice Guo po. Ma'am, yung mga images ba na yan, live yan na nakukunan ni PNP Chief kanina? Or nakita niya sa... Yes, nakita namin. I was there during the Zoom meeting, and we requested na maipakita sa atin si Alice Guo at pinakita naman sa atin nung ating counterparts po. So initial messages or statement from Alice Guo? wala po. Unang-una ay hindi na po natin siya hiningan ng mensahe po. Basta ang ni-request lang ng ating Chief PNP sa can we see po si Alice Guo, at pinakita naman po sa atin through Zoom po. I was there po nung during the whole meeting po. Yung kung saan siya i-detain, napag-usapan? Initially po ang napag-usapan po ay since may existing warrant of arrest po siya na inisyo po ng Senate, the PNP has the intention po to return the at least to turn over the custody po ni Alice Guo po sa Office of the Sergeant at Arms po. But just like ma'am yung kapatid na si Sheila nung dumating dito na turn over muna sa NBI for the filing of other appropriate charges, ganun din po ba mangyayari kay former Bamban Mayor Alice? Dito muna siya bago i-turn over sa Senate?
Well, initially po, kanina po ay sa pag-uusap po ni Chief PNP na SILG po, since meron po siyang existing warrant of arrest at naatasan po yung PNP, ay ito-turn over po siya immediately sa Office of the Sergeant Arms ng Senate. At kung meron pong mga kaso po na isasampa po, the PNP will be the one filing it. Once na dating niya rito, diretso na siya sa... Initially, yan po yung napag-usapan po kanina. If there are other updates po, we'll provide you updates po. Ma'am, last week yung Senate commended ang PNP Intelligence Group for providing the information that led to the arrest of the two co-accused. This time, meron na bang role ang IG dyan sa operation? Malaki po ang naging role po ng ating intelligence group dito po sa pagkakahuli po. Just like yung nauna po na sina Cassandra Ong at saka si Sheila, efforts din po yan ng ating intelligence group dahil through our police attaché at sabi ko nga, through the memorandum of understanding between the Philippine National Police and Indonesian National Police ay malaki po ang naging papel po nitong MOU po na ito. Doon po especially yung exchange of intelligence information that led to the arrest of the Cassandra Ong and Sheila and now si Alice Guo po. So we have to commend the efforts po ng ating intelligence group on this issue po. At no less than the director po ng Bureau of Immigration mentioned ito during the hearing na the PNP was the one who provided them information na nasa custody na po ng Indonesian police yung nauna pong dalawa at that led to their immediate deportation papunta po dito sa Pilipinas. So ganyan din po yung ginawa po ng PNP, hindi po tayo tumigil ng ating coordination sa ating Indonesian counterparts at nagpapasalamat po tayo sa ating Indonesian counterparts for heeding the call po nitong mga information at turn out nag-positive po yung ating information na doon nga po siya sa isang hotel nakuha po. Recently po, gano'n siya katagal po sa hotel na yun? Anong ginagawa? Well, we don't have full details kung gaano nakatagal ongoing yung investigation but maganda yung naging coordination ng ating police attaché doon at yung Indonesian police that led to the location nga po nitong si Alice Guo po. No information about that po dahil ongoing pa po yung yung interview at yung official reports po ay wala pa po sa atin but kanina po before coming over here kausap ko po mismo yung intelligence group na nag-facilitate po ay they opted not to disclose more information kasi ongoing pa po yung efforts natin to locate the others po. Yan po yung inaayos ngayon ma'am nila Chief PNP at ni SILG. Sabi ko nga, titingnan yung possibility, we have two options, whether yung ating police attaché na yung mag-escort papunta po dito sa Pilipinas or it would be the SILG and the Chief PNP that will be traveling to Indonesia to fetch po si Alice Guo po. Pero wala pa pong final ngayon but we will provide you details and updates po as soon as ma-finalize po yung travel plans po. Yes. The intention of the SILG and the Chief PNP is within the day is we can get the custody of Alice Guo po. Ma'am, sorry, na-establish na po ba kung paano nakaalis talaga ng bansa si Mayor Guo o si Alice Guo? Considering na may mga lumalabas na reports na may tauhan ng PNP allegedly na kasama niya doon sa bago siya sumakay ng mapa. Under investigation pa rin po yan and we are closely coordinating with the NBI and the BI to determine nga po yung naging possible exit points po ni Mayor Alice Guo. But like we said early on po na there is a possibility nga po talagang umalis po yan through backdoor dahil nga kung through immigration, sa customs, sa ports and even sa airport, alam po niya na mapa-plug down po siya doon dahil nasa immigration lookout bulletin order na po siya. So ongoing pa rin po sir an investigation and if and when lumabas po sa investigation po natin na meron pong mga pulis na tumulong po dyan, no sacred cow po dito, papanagutin po natin ang sinumang pulis na mapapatunayan po nating tumulong sa ginawa pong pagtakas po ni Alice Guo at iba pa.
Sa ngayon ay wala pa po. Wala pa po tayong identified na possible involved dito po sa naging pag-alis po ni Mayor Alice Guo. At kung meron man po na nanonood po sa atin ngayon at nakikinig na meron pong information, iniingkayat po natin na makipag-cooperate po sila para mabigyang linaw po ito yung naging pag-alis po ni Alice Guo sa ating bansa. Anong unit po ng PNP ang naatasan ni Chief PNP para umalalay sa security at sumunod? Baka ang IG po. Baka no definite pa po because initial po kanina ay ang usapan po si mismong si SILG po ang babiyahe po doon at si Chief PNP po. Yes po. Yes po. Yes po, ibibigay po namin itong mga pictures po na ito. Okay, other matters. Tapos na po tayo. Thank you. Nakakaumay na. Yun lang, i-break ko po. Sige po. Yung reaction lang po doon sa post po ng isang TV network na meron daw pong meron daw pong open letter ang mga pulis po doon na naka-assign para nag-ooperate po sa KOJC na parang napipilitan silang gawin yung trabaho nila. Well, ang mga pulis po natin ay professional po. Pagka tayo po ay nade-deploy sa isang major events at similar to this na long deployment po ay bago po yan i-deploy po. Particularly yung mga dinala po doon sa ibang rehiyon po ay lahat po yan ay kinausap ng maayos. In fact, pinagdala po sila ng enough provisions po kasama po yung kanilang mga uniforme at mga personal na gamit po dahil alam po nila na magiging mahaba po itong magiging deployment po nila. At no less than the Chief PNP was there for a few days, almost a week, para po makamdaman ng mga pulis natin na yung ginagawa po natin ay bahagi po ng ating mandato para iserve po ang isang warrant of arrest. Ito ay isang court order at wala po tayong hangarin dito na pabayaan yung ating mga pulis. In fact, yung ating pong director po, no less than the director po ng Directorate for Controllership ay hanggang ngayon andoon po. Mula mahigit 1 linggo na po siya doon, 2 linggo. To make sure po na lahat po ng pangangailangan po ng mga pulis po natin in terms of pagkain, yung mga tulugan po nila, and even yung mga portalets po were provided by the PNP po. So, yung may mga lumalabas po dyan na mga di umano ay sulat ng isang pulis, may mga nagrereklamo, we have some reservation doon sa mga lumalabas po na yan. At napakarami na pong lumalabas na misinformation at fake news po. So wag po tayong magpapadala po doon. What we can say is, alam po ng mga pulis natin, sabi ko nga, professional ang mga pulis natin. Hindi po yan na alam po nila na ang sinusunod po natin at ginagawa po natin ay within the bounds of law po. Like I said, kausap ko mismo, pinaparticular yung mga pulis po galing po ng Calabarzon. Kausap ko po mismo yung Regional Director, si Brigadier General Kenneth Lucas, and according to him, yung mga pulis natin na dineploy, nagkaroon po ng orientation at sinabi po sa kanila kung ano po yung dahilan kung bakit po sila i-augment po. And this is not the first time, this is not the only police operation na nag-augment po tayo outside of sa territorial unit, kasi kailangan din po talaga natin na palitan at magkaroon ng rotation basis po doon, dahil sabi ko nga nung umpisa pa lang ay we are ready for a long haul for this purpose po. Well, kahapon po ay nag-insist po na pumasok po doon sa mga restricted areas po itong sina Atty. Torion, at pinigilan po natin yan because so as not to further delay po yung ginagawa po nating implementation. Since day 1 po ay yun po yung ginagawa nila, so much distraction, so much delay, strong resistance that contributed doon sa delay kung bakit hindi natin na fully implement po itong objective po natin, which is to serve yung warrant of arrest sa hinahanap po natin.
Yung mga instrumento po nating ginagamit, may mga additional po tayong instrumentong ginagamit that give more credence doon sa mga earlier po natin na nade-detect na mga human life doon po sa underground facility po nila. It's what really contributing doon po sa delay kung paano po natin ma-penetrate yung tinitingnan po nating lugar na posibleng nandun po is definitely kung sino man po yung nandun sa ilalim po ay they are receiving information. Kasi once na nagpupunta po tayo sa isang particular na lugar at natutumbok, makikita po natin doon sa instrumento natin ay lumalakad, nagtatakbo at umaalis po sila doon sa lugar po na yon, which is a clear indication na meron po talagang nakakapagbigay ng information sa kanila. Kasi during our search, during our implementation, ay open naman po, nandoon ang representative po ng KOJC at even yung kanilang isang network po doon ay talagang lahat ng galaw ng pulis doon dinodokumento po nila. So yung leak in terms of the information saan tayo nagko-concentrate ay definitely po ay nakakarating po doon sa mga taong hinahanap natin kasi nakikita doon mismo na talagang gumagalaw at may movements po yung mga tao po sa baba. Sa atin dun ma'am sa mga commentaries na mas mahirap silang mahuli rito o dahil pa sa Cardibolo. Kaya nandito lang sa Davao pero hindi natin makuha yung custody. Well, itong pagkakahuli natin kay Alice Guo at sa kina Cassandra Ong and Sheila is born out of the intelligence cooperation between the PNP and the Indian National Police. So, gumagana naman po yung ating intelligence and in fact, nung matumbok nga natin at makonfirm natin na nandun yung mga hinahanap po natin ay hindi na po talagang nagsayang ng oras yung PNP natin through our police attaché. So, dito po, kung di may mga hinahanap po tayo, in terms of doon naman po sa kaso po ni former Congressman Teves, again, yung po rin pa ating cooperation sa ating foreign counterparts also led to the identification ng location ng kinaroroonan po ni dating Congressman Arnie Teves. Gumagana naman po yung ating intelligence efforts po dito out of respect din po doon sa iba nating mga law enforcement agencies. I'm sure ay gumagana rin po yung mga intelligence efforts po nila, although mahirap, may mga balakid at times dahil nga there is a possibility and it's not remote na meron po talagang mga in-connivance dito po sa mga hinahanap natin, but this did not prevent us from pursuing yung ating objective na mapasakamay na po ng Philippine government ito pong mga taong hinahanap po natin. Ma'am, yung connivance ba ma'am? Can you further elaborate that? Posible kaya within the government or kasi hindi naman makakalabas ng ganun kung wala kang malalim na connection? Like we said before, it is not remote na meron po talaga na tumulong sa kanila because unang-una kung ang reports nga na maaring dumaan ito sila sa backdoor ay hindi naman basta-basta yan makakakuha ng kanilang koneksyon para makasakay po sila sa bangka, lumipat sa malaking bangka at lumipat po sa mas maliit uling bangka. So these are the things na under investigation for now, but I'm not at liberty to disclose for now kung ano na po yung progress ng investigation. But sabi ko nga, kung meron man nga po sa hanay po ng PNP na mapapatunayan na nagbigay po ng tulong ay hindi po natin ito palalagpasin at we will file the necessary criminal and administrative cases, but it is not impossible na meron pong tumulong. Yung mga sinaited niya, like sila Teves na ahuli sa ibang bansa, kasama ba yan sa mga reason kung bakit confident ang PNP na si Pastor nandito pa? Aside from the fact na yung mga credible information na nare-receive natin mismo doon
sa lugar po ay the instrument will not lie. The instruments will not lie. Sabi ko nga, itong mga instrument na ginamit natin, hindi lamang po yan sa Pilipinas na gamit, and even abroad po na nagamit. Doon sa mga calamity kung saan nakakadetect tayo ng human life under rubbles, under collapsed buildings. So these are the indication. Kasi sabi ko nga, hindi ko pa lang maipakita sa inyo yung movements, but makikita nyo talaga doon sa instrument. Talagang pag pumupunta doon yung mga detectors natin, nakikita mo talaga yung movements. At it is not remote talaga na meron silang information. But kahapon, kausap ko mismo si General Torre, ang sinasabi niya na what really delays the mapinpoint po yung lugar is really the distractions and so much resistance na nare-receive natin, na we are on our 12th day na ngayon, and yet ganun pa rin po tayo, mga nasa kalahati pa lang po yung nahahanap natin. Kahapon po ay mayroon po tayong sapilitan na pinasok po dyan sa loob ng eskwelahan na surprisingly meron pong kwarto po doon si Pastor Kibuloy, at yung kwarto niya mismo ay konektado sa iba-ibang kwarto kung saan ang mga nakatira ay babae. So that alone would give you an understanding how intricate yung bakit sa bawat building doon sa lugar na yon ay mayroong kwarto si Pastor Kibuloy na ang koneksyon ay may mga konektado yan sa mga kwarto na obviously ay mga babae po ang nakatira. Last question on my part. So yung sinasabi nyo may nadedetect na mga movement na gumagalaw, nagtatransfer to other areas. Indication na nandun talaga si Pastor Kibuloy, contrary doon sa sinabi ni Vice President na nag-transfer na raw po since last March pa. Hindi natin alam kung saan po nakuha po ng ating, with due respect to our Vice President, hindi po natin alam kung saan po nila nakuha yung kanilang information. Meron po ba silang personal na nakakausap pa nilang personal si Pastor Kibuloy, at iba pa pong mga personalidad na nasasabing wala po ngayon. But again, on the side of the PNP, naniniwala po tayo na nandun pa rin po yung ating hinahanap, kasi makikita po yan doon mismo sa reaksyon at sa mga galaw po ng mga taong nandoon kung paano po talaga nila tayo pinipigilan na puntahan yung mga lugar na alam po nating makakapagbigay po sa atin ng lead kung asaan po itong passageway at entrance and exit po dito sa underground facility po. Okay po, thank you po. Video ba ito, arrest mo? Yung immigration, meron. Masay ka ba natin? Kunin ko po. Ayun.